Okay. Magandang gabi, Bayan ng Lubo. Welcome to Lota TV, Lubo Tanglaw TV. Kung saan, balitang totoo, ikaw ang panalo. Ayan. Ayan, so dalawang ano na tayo po, live na month-end report, of course, anchored by yours truly. Ayan. So, welcome po sa lahat ng ating viewers. Meron po tayong 27 na viewers po for today at sana ay dumami pa. Ano po? Okay, sige. So, just like last time, no? Mahirap pag-live kasi maraming mga technical issues but yun, kakayanan naman natin lahat. So, umpisahan po natin. No, itong ating pagbabalita namin sa inyo ng mga kaganapan natin noong nakaraang Pebrero. Kung ano nga ba ang mga natatapos natin or ongoing na mga proyekto at programa para sa inyo, Luboans. Siyempre, kailangan nating labanan ang mga fake news, di ba? Yan. At siyempre, meron tayong dalawang question of the day. Yan. Siguro yan ang mga inaantay ng karamihan. Kailangan nyo lamang tumutok dito sa ating programa para magkaroon kayo ng tsansang manalo ng yan, 500 pesos. At syempre, dadagdagan natin, no? Sponsor by me and by isang 5 kilo na bigas. Ayan. So, ang mananalo po makakatanggap ng 500 pesos at isang 5 kilos na bigas. No? So, dalawa po yan. Ano po? Dalawa po ang mananalo for today. Last time kasi isa, ngayon dalawa. No? So, ibig sabihin, di ba, naging inform ka na, mananalo ka pa. Ayan. So, huwag po kayong bibitiw. Maya-maya lamang, malalaman niyo po natin kung ano nga ba ang question of the day. Hello po sa lahat ng mga nanonood. Ayan. So, umpisahan po natin ang pagbabalita namin sa inyo sa Balitang Pangkalusugan. Okay, so matagumpay po nating naisagawa ang Valentine's Day celebration ng ating bayan kung saan samot-saring serbisyong pangkalusugan ang isinagawa para sa mga kababayan natin. Ang buong detalye mula kay Angelica Bagsik. Matagumpay na naidaos ang Valentine's Day program ng lokal na pamahalaan ng Lubo noong February 14 sa Lubo Town Plaza. Pinangunahan ni Punong Bayan Mayor Lota Manalo ang aktibidad na inorganisa ng Lubo Rural Health Unit kasama ang Tourism Office at Public Information Office. Kabilang sa mga naisagawa ang medical services kung saan 122 individual ang nakatanggap ng libreng x-ray na handog ng Center for Health and Development 4 at Provincial Health Office. 70 kababayan naman natin ang nabigyan ng libreng eye check-up buhat sa The Gift of Sight Optical Group habang 149 naman ang nabigyan ng risk assessment para sa cardiovascular program. Ayon sa ating Municipal Health Officer Dr. Alec Haintinio, mahalaga ang mga ganitong aktibidad upang mailapit sa ating mga kababayan ang serbisyong pangkalusugan. Nitong nakaraang araw ng mga puso, ang ating Lubo Rural Health Unit ay nagsagawa ng mga programa sa pangkalusugan para sa ating mga mamamayan ng Lubo. Isa rito ang libreng konsulta sa mata. Kasabay rin ito ang ating libreng chest x-ray. Tapos nagkaroon din tayo ng cardiovascular risk assessment para malaman natin kung sino-sino sa ating mga kababayan ay may mga problema sa puso. Layo ng programa na ipromote ang pangangalaga sa kalusugan ng ating mga kababayan lalo tigit sa araw ng mga puso. Para sa Lubo Tanglaw TV, Angelica Bagsik.
Isa sa programang pangkalusugan ng ating lokal na pamahalaan sa pangunguna ng ating punong bayan, Mayor Lota L. Manalo, ang libreng pagsusuri sa lahat ng may karamdaman sa balat o skin disease na matagumpay na naisagawa noong nakaraang February 15, 2024 sa Lubo Rural Health Unit. Tinawag na Kilatis Cutis, ang nasabing pagsusuri sa balat ay layong mabigyan ng libreng konsultasyon at gamot sa iba't ibang uri ng sakit sa balat at dagdag kaalaman ang ating mga kababayan. Pinangunahan ng aktibidad ni na Municipal Health Officer Dr. Alejandro C. Tino, Municipal Leprosy Program Coordinator, Nurse Leila Lee M. Ebora, katuwang ang Provincial Leprosy Coordinator Dr. Rosalie A. Masangkay at si Dr. Josephine C. Gutierrez. Ayon kay Provincial Leprosy Coordinator Dr. Rosalie A. Masangkay, mahalagang masuri ang ating balat upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. So, ano po ba yung binabantayan namin? So, siguro pagka mga fungal infection, may dala rin kami. So, pag bacterial infection, meron din po kaming gamot. Ngayon, ang binabantayan natin 3 lang. Yung sakit sa balat, merong nakikitang lesion na pwedeng malapad, pwedeng maliit, pwedeng nakakapa, pwedeng hindi, na hindi nawawala. Okay? Sunod, walang buhok. Hindi siya tinutubuan ng buhok, yung sakit sa balat na yon. Next, walang pandama. Okay? Hindi makate, hindi rin mahapdi, hindi masakit. So, yun yung mga kailangan pumunta sa amin para i-test natin yung balat. Libre rin po ang eksaminasyon. May kabuuang 69 ang libreng nasuri sa naturang aktibidad. Para sa Lubotang Law TV, Maika Makalalad. Nagsagawa din naman po ang ating Rural Health Unit ng search and destroy at misting operation sa Sitio Hulo, Barangay Banalo, noong February 6, 2024. Ito po ay dahil sa inaitalang isang kaso ng dengue roon. Nako. Sa pamamagitan po ng monitoring at misting operation, matatagpuan at mapupuksa ang posibleng pinagbugaran ng lamok. At ang pinakaapektado pong pangkat na edad na nagkaroon ng dengue ay ang mga 0 hanggang 9 na taong gulang. Nako, nakakatakot. At hanggang 19 na taong gulang. Nako, mga bata. Kailangan protektahan nating mga yan. Ang hakbang po na ito ay upang ipagpatuloy ang inyong lingkod. Ang aking programa kontra sa dengue at mapigilan ang pagkalat ng sakit sa ating bayan. Patuloy po ang ating pagbibigay ng serbisyong medikal sa pamamagitan ng registration para sa mga maaaring maka-avail ng konsulta package. Ito po'y programa ng PhilHealth at Lubo Rural Health Unit. Tumungo po ang Lubo RHU sa Barangay Balibago noong January 30, 2024 upang magsagawa ng pagrerehistro ng mga pangalan ng senior citizen at membro ng 4Ps para sa PhilHealth Consulta Package. Nakatuwang po natin dyan ang Barangay Health Workers, BHW, ng nasabing barangay. 383 or 383 po ang ating kabuuang nagparehistro. Yan, ang programa pong ito ay sa inisyatibo ng inyong lingkod para naman magamit po natin ng ating mga kababayang lubuan ang mga benepisyong hatid ng PhilHealth at makapagbigay ng abot-kayang serbisyo na nakapagpaloob sa nasabing programa. Isinagawa po natin ng ating RHU ang 3-day maternal, infant, young children lactation management training. Yes. So, sa pangunguna ulit po ng ating RHU, katuwang ang Lubo Nutrition Service at patnubay ng Provincial Nutrition Office, matagumpay po nating naisagawa ang 3-day training na nagsimula noong February 21 hanggang February 23. Na of course, ginanap po ito sa RHU.
Nalahukan po ito ng mga BHW at BNS mula sa 26 barangays sa ating bayan. At syempre, andun po ang Rural Health Midwife. Bahagi ng 3 araw po ang pagsasanay ay ang pagbibigay ng iba't ibang aspeto ng nutrisyon, complementary at supplementary feeding, initiation at continuous breastfeeding. Yes. Nagsagawa naman po tayo ng mga programa para sa mga kababayan nating buntis o nagdadalawang tao nitong February 15 sa Barangay Banatbat. Tinawag nating buntis serye o usapang buntis. Dito ay nagkaroon ng pagtuturo sa tamang pangangalaga para sa ligtas na pagbubuntis, ang kinatawan ng Lobo RHU sa pangunguna ng maternal or Neonatal and Child Nutrition Health Nutrition Program Coordinator, Nurse Maricel R. Moises. 10 buntis ang nabigyan ng libreng prenatal check-up at napagkalooban ng vitamins at hygiene kits. Tinalakay din po dito ang kalagahan ng family planning, wastong pangangalaga sa mga buntis. Balitang social service naman po tayo. Nagsagawa ng benchmarking ang lokal na pamahalaan sa Mayor's Action Center ng sa pamahalaang lungsod ng Batangas. Ayan. So, ang buong detalye po kay Gray Abanilia. Nagsagawa ng benchmarking activity ang lokal na pamahalaan ng Lubo sa Mayor's Action Center o MAC ng pamahalaang lungsod ng Batangas noong February 7, 2024. Ito ay upang makakuha ng ideya para sa bubuksang action center ng lokal na pamahalaan ng Lubo. Pinangunahan ni Acting Municipal Administrator Loredel M. Ilagan at ni Senior Administrative Assistant 5 Lester Bin K. Ayag ang naturang benchmarking kasama ang ilang department at office heads at kawani ng pamahalaang bayan. So sa Mayor's Action Center, meron ditong ilang services na nakapaloob, ang social services, legal services, medical, at saka itong political services. So, in terms ng medical services, dito na hihingi ng assistance ang mga tao na may pangangailangang medical, hospital bills, operation, lahat ng tulong na pwedeng makuha or assistance na pwedeng ibigay ng munisipyo ay dito nila makukuha. Ganun din yung mga affidavit, certifications, at application ng scholarship ay dito nila pwedeng gawin ang pag-a-apply. So, mas mapapabilis at yung mga dating proseso na mas mahaba ay mas mapapaikli para mas mabilis nga ang pagbibigay ng serbisyo sa tao. Layo ng lakbay-aral na alamin ang mga hakbang at mga kasanayan na kanilang ipinagkakaloob at ibinababa sa mga komunidad, lalo't higit sa pangangalaga sa kalusugan at kalinga ng mga mamamayan. Para sa Lubo Tanglaw TV, Gray Abanilia. Ayun. So, meron po tayong 87 viewers na hello po sa inyo. Ayan. So, si Jean Parillas, Laika, Ate Brenda. Ayan. So, wait lang. Sige. So, sa pagsisimula po ng buwan ng Pebrero, isinagawa rin po natin ang proseso ng renewal ng educational cash grant ng mga tulong eskwela, scholarship para sa ikalawang semestre ng academic year 2023 at 2024. Pinangunahan po ng Opisina ng Punong Bayan at LIDO Designate Senior Administrative Assistant 5, Lester Robin Kai Ayag, ang pamamahala at renewal ng mga GRM scholars or Gadyoso Ramirez Manalo scholars. Sakaling maayos po ang mga dokumento na kinakailangan ay ito ay magiging basihan para maging kwalipikadong mag-aaral upang muling makakuha ng kanilang cash allowance. Ang adhikain pong ito ay bahagi pa rin ng aking programeng pang-edukasyon na layong tutulungan ng mga kabataang lubos na nangangailangan
na magkaroon ng dagdag pantustos sa kanilang pag-aaral. Yan. Ang renewal po ay sinagawa noong buwan ng Pebrero 2024 sa opisina po ng Punong Bayan, of course. Muli pong nagsagawa ang kinatawan ng Regional Training Center or ng TESDA, Batangas, ang pamamahagi ng allowance sa 23. So 23 nating mga kababayan na lumahok sa pagsasanay ng organic agriculture production, NC2. Yan. Na ang bawat isa ay nakatanggap ng 50% cash allowance na nagkakahalaga ng 2,080 pesos. Yan. Noong nakaraang February 1, 2024, sa tanggapan po ng Pambayang Agrikultur. Yan. Congratulations po. Ang pamamahagi pong ito ay pondo buhat sa scholarship fund ni Senator Alan Peter Cayetano sa inisyatibo po ng inyong pong lingkod at sa tulong ni former Congressman Rene Abong. Maraming salamat po. Kasabay po nito ay pinamahagi rin ang cash allowance para sa 25 opisyal ng Federation of Parent Teachers Association or FPTA mula sa elementarya at sekundarya ng paaralan ng ating bayan na nagsanay sa TESDA Mobile Training ng Bread at Pastry Production, NC2, na nakatanggap naman ng unang 50% cash allowance na nagkakahalaga ng 1,700 bawat isa. Yeah. Mula pa rin po kina Senator Pia at Senator Alan Peter Cayetano ang pondong ito. Sa tulong pa rin po ni former Congressman Rene Abu. Yan. Sa inisyatibo po ni SB Committee on Education, Culture and Arts Chairperson, Honorable John Michael Anyayahan. Ayan, maraming salamat po. Namahagi din po ng tulong ang lokal na pamahalaan sa ilalim ng Assistance for Individuals in Crisis Situation or AICS sa ating mga kababayang mangingisda na apektado ng close fishing season. Yan. So, napakahalaga po yan. Isinigawa po natin ang distribusyon ng tulong noong February 21, 2024 sa Emergency Operations Center sa ating evacuation nitong February 23, 2024 sa Barangay Biga, Balibago, Malabrigo at Sulok. So, nakatanggap po ay 320 fisher folks ang naging benepisyaryo ng tig 500 piso or 500 pesos at tig 5 kilong bigas. So katulad pala ng price natin ngayon, ito po ay programa ng inyong lingkod ng Opisina ng Punong Bayan, katuwang ang Opisina ng Pambayang Agrikultur. Yan, so, 97 na! 97 na. Hello po sa 97 na nanonood. Wala pa ba ang ating question of the day? na daw. Balita, agree naman tayo. Ayan. So, isa po sa mga pinangangalagaan natin, no, ang ating karagatan. Kaya po talagang personal naming sinilip ni Vice Mayor Julie Manalo noong gabi ng Pebrero. Naku, hindi ako talagang tinantanan ni Vice. Puntahan namin, no? Sumakay kami sa bangka noong Pebrero 2, 2024 ang karagatang sakop ng ating munisipalidad para tingnan ng personal ang dami ng tamak na dumagsa sa sakop ng katubigan natin, no, ng ating bayan. Talagang tatalunan, no, ang mga isda ng maliliit. Tamak po ang tawag. Nalalaki pa siya. No? So, nagpistulang piyesta ng isda ang dumagsa sa karagatan. Sakop ng ating bayan na may tuturing na biyaya ng karagatan. No? Katunayan po ay bago iyan, ay ilang gabi nating binisita ang karagatan para makita kung gaano nakarami ang mga tamak o maliliit na isda na maaring maging tulingan, galonggong, nako, favorite ko yan. At iba pang mga at iba pa, syempre, pag sila'y lumaki. At personal po namin nasaksihan ang dami nito. Gayon pa man, pinagbabawal po talaga natin ang panghuhuli ngayong spawning, no, or panganganak spawning sang-ayon sa 2006 resolution o sa fishery ordinance ng ating munisipalidad. No. Ito po ay para mabigyan daan ang paglaki ng mga isda para sa mas pagyaman natin, no? Pagyaman, paglaki, pagdami ng produce mula sa ating karagatan.
Patuloy din po nating pinaigtingan ang programa kontra illegal na pangingisda. Yan. Nagsagawa naman po tayo ng libreng spray or pag-aalis ng matres ng isang babaeng hayop or neuter or pagkakaroon sa mga alagang aso at pusa, no? Ng ating, of course, kasama ang Municipal Agriculture Office, katuwang ang Provincial Veterinary Office, Animal Health Division noong February 1, 2024 na ginanap sa Barangay Salong. Pitong alagang pusa at 15 alagang aso mula sa Barangay Salok, Palabrigo at Sawang ang sumailalim sa libreng serbisyo, no, na pinangunahan of course ni OIC Division Chief Dr. Lorelai Austria at MAO OIC Dr. Jezabel Andaya. Isa po ito sa programa ng inyong lingkod na naglalayo na makontrol ang pagdami ng populasyon ng ating mga alagang hayop at pangangalagaan ng kalusugan ng mga ito sa ating bayan. No? Parang relax. Okay. Ito na pala. Ito na po ang inaantay ninyong question of the day. Ayan. Kaya dapat uminom ng tubig, para malinaw ang pagsasabi ng question of the day. At baka maraming nag-aantay, no? Para makuha ang 500 pesos plus isang 5 kilong bigas. Ayan. So, dapat po ay nakatuto kayo dahil hindi ito pabilisan. Kung sino po ang online. Ayan. So, meron tayong 68 na online, no? Kapag, kung sino po ang online, kapag in-announce natin ng winner, ay syempre siyang makaka-claim ng prize natin, no? Na, again, 500 pesos, cash, and isang 5 kilong bigas. Ayun. Dalawa ang magiging question natin. So, merong ngayon, tas merong mamaya. No? Question of the day. Ready? Are you ready? Ano ang tawag sa Educational Cash Assistance Program ng lokal na pamahalaan? Yeah. So, ano po ang tawag sa Educational Cash Assistance Program ng lokal na pamahalaan? Ayan. So, kung sino pong mga online, no? Sino kaya ang mananalo? No? Ayan, so antabayanan niyo po lamang mamaya at i-announce natin kung sino ang magwawagi. Isang answer per account lamang po ang i-accept natin, ha? At mamaya, bago po tayo matapos, malalaman niyo po kung sino ang mapalad na magiging QOTD winner. Question of the day winner. Okay. Ano yan? Siksik na siksik ang unang bahagi ng ating programa. At yan po ang unang pasada ng balita ngayong gabi. Magbabalik po kami makalipas ang isang paalala. Huwag po kayong umalis. Anong tamang sagot? Anong tamang sagot? Balik eskwela? Tulong eskwela. Sister Eileen, ha? No cheating. No cheating yung sinabi ang sagot.
And we're back! Ayan, ngayon naman po. Ha? Okay, tama. Kasi nasabi ko po, naku, hindi pala naka-off ang aking mic. Baka matulad tayo dun sa akin nagpapanood sa Facebook, nagpunta sa CR. Ang may mic na narinig ni Utot. Ayan. And we're back! Ayan. So, patunay lang po yan kung hindi po kayo bumitiw, ay alam nyo na po ang magiging sagot. No? So, ngayon naman po ay punta tayo sa Balitang Menro. Yan. So, namahagi po ang Department of Environment and Natural Resources or DNR at Community Environment and Natural Resources Office or CENRO, LIPA, na mga pananim na punong kahoy sa ating lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Municipal Environment at Natural Resources Office or MENRO noong February 7, 2024. 10,000 native na seedlings tulad ng dao, nara, mulave, bitaog na uri ng puno ang kanilang pinabahagi. Ang galing. Ito po ay kahilingan ng ating MENRO upang magkaroon ng sariling seedlings, no? Na sa kanilang siyempre pangangalagaan at siyempre makapagbigay tayo ng mga puno na itatanim sa ating mga kababayan para mapakinabangan natin sa mga susunod na henerasyon, of course. May mga sumagot na ba? Ayan. Sige, so nagsagawa naman po tayo ng coastal cleanup noong nakaraang February 8 at 23, no, 2024 sa Castillong Bato. Ito talaga yung pinupuntahan ng turista, no, kaya dapat paghahanda natin. Doon po yan sa Barangay Ulo-Ulo at sa baybayin ng Barangay Lagadlarin. Ang ating Municipal Environment at Natural Resources Officer, MENRO, syempre katuwang po ang nasabing aktibidad ang DNR Centro Lipa, Coast Guard, Substation Lubo, Lubo Resorts Owners and Caretakers Association, Ulo-Ulo Barangay Officials, Ulo-Ulo Mangrove Forest POs, Lagatlarin Mangrove Forest POs at Ramon Aboites Foundation. Ang aktibidad po na ito ay bilang paghahanda sa darating na Semana Santa na naglalayo na pangalagaan at panatilihin ang kalinisan ng ating karagatan. Nakikiisa naman po ang lokal na pamahalaan sa pagdiriwang ng National Arts Month ngayong buwan ng Pebrero. Yan. Sa pangunguna po ng Lobo Tourism Office ay nagsagawa ng iba't ibang aktibidad gaya ng mobile photography contest at ang spoken word poetry contest. Nakamit ni Precious Galit ng Barangay Masagitsit ang unang pwesto sa mobile photography contest. Ayan. Second place si Atan Binuesa. Third place naman po si Ira May Atienza ng Barangay Masagitsit. Ayan, congratulations po sa inyo. Nalawakan naman ng mga high school students buhat sa iba't ibang barangay ang spoken word poetry. Ayan. Nagtanghal din ng kanyang piyesa si Antonio Batan Jr. na siyang special guest at hurado ng naturang patimpalak. Bukod po dyan, nagkaroon din ng free painting para naman sa mga batang pumasyal sa ating plaza. Nakasentro ang aktibidad sa paghubog at husay sa sining ng mga ating kabataan. Mapalad po tayo dahil nabigyan naman po tayo ng pagkakataon na maibaba sa ating registered resorts at accommodation establishments ang PTCAO registration. Noong February 20 sa Lubo Central School ay isinagawa ang Provincial Tourism Culture and Arts Office or PTCAO, katuwang ang Lubo Tourism Office, ang orientation at registration ng mga tourism establishments sa ating bayan. Malaking tulong po ito sa ating mga resorts at tourism establishments upang mabigyan sila ng sertifikasyon or certificate ng pagkilala at masuri din po ang mga kung sumusunod nga ba sila ang mga establishmentong ito sa minimum requirements na pinapatupad ng PTCAO. Siyempre, personal po akong dumalaw sa programang yan para magbigay din po ng mensahe sa mga miyembro ng LOROCA. Ayan. Kung paano po kahalaga, no, na mga certified. Ayan.
para mas mapaganda pa ang paghahatid namin ng balita sa inyo at para makatulong tayo sa aspiring broadcasters ng ating bayan, nagsagawa po tayo ng isang voice-over training workshop. Ang buong detalye kay Michelle Emmanuel Bravo. Matagumpay na naisagawa ang one-day voice-over training workshop na inorganisa ng Lobo Public Information Office noong nakaraang Sabado, February 24, 2024 na ginanap sa SB Session Hall. Ito ay programa ni Mayor Lota Manalo na layong linangin ang husay sa pagsasalita at pagbuo ng balita ng mga kabataang Lubowan at mas palakasin ang local LGU newscast na Lobo Tanglaw TV. Naging tagapagsalita si The PH Voice Master Pocholo Gonzalez kasama ang mga miyembro ng Creative Voices gaya ng voice-over artist na sina JJ De Los Santos at Ralph Ernest Francia. Isa si Jana Mariela R. Sandoval sa mga sumailalim sa one-day training kung saan ayon sa kanya ay napakagandang proyekto ito ng lokal na pamahalaan. Very grateful po kami talaga na nabigyan po kami ng chance na mabigyan ng pagkakataon na magkaroon po ng ganitong workshop and mas na-enhance nga po yung skills namin and nakaka-receive po kami ng mga learnings na hindi po namin basta-basta makukuha lang kung saan. And yun pong ganitong experience, very grateful po kami and so far po sa lahat po ng na-attendan kong workshop, ito po yung pinaka-memorable, inspiring and yung fulfillment po na nare-receive namin is very evident po talaga dahil marami nga po kaming natutunan. Katuwang ng Lobo PIO ang DepEd Lobo Sub-Office at Local Youth Development Office kung saan benepisyaryo ng programa ang mga nagwaging senior high school students sa District Schools Press Conference ng Radio Broadcasting, PIO staff at Lobo Tanglaw TV correspondents. Para sa Lobo Tanglaw TV, myself, Nandito ang Emmanuel isang Bravo. pang question of the day. Okay, naira na pala. First time ko pong hinarap ang mga mahuhusay na coaches at atletang Luboans na nagwagi sa Division Sports Competition na ginanap ko sa bayan ng Balayan noong February 12 to 17, 2024. Sa kanilang pagbisita sa opisina ng Punong Bayan noong nakaraang Lunes, February 26. Tunay pong nakaka-proud dahil marami po sa kanila ang nakapag-uwi ng medalya. No, 30 gold medals, 21 silver medals, at 22 bronze medal ang kanilang naiuwi. Congratulations! Ay, nakaka-proud. No? Hanga po ako sa kanilang pinamalas na galing at dedikasyon sa kanya-kanyang sports at kategorya. Ayan, nagbigay po tayo ng tulong sa ating mga atleta tulad ng assistance at tulong pinansyal para sa kanilang transportasyon. So, uniform at pagkain sa kanilang paglaban. May inorganisa rin po tayong pagkilala sa kanila upang pasalamatan ng personal ang pagtataas nila ng bandera ng bayan ng Lobo sa larangan ng sports. Ayan, congratulations po muli. At good luck po sa nalalapit na ulit competition. Ayan, so, ayan na. No? So, andito na naman tayo, sa pangalawa. Second question of the day. Yan. Meron namang sumagot dun sa mga question natin. Yung first question natin of the day. So, dapat po ay nakatutok kayo dahil hindi ito pabilisan, no? Muli, hindi po ito pabilisan. Kundi kung sino po ang online, dapat po online po kayo kapag in-announce natin. Ang winner ay siya ang makaka-claim. So, ibig sabihin, hindi lang kayo online pag in-announce yung question, kundi pati in-announce yung winner, no? So, muli po ang ating prize ay 500 pesos in cash and isang 5 kilos na rice, no? Yeah. So, wag po kayong BBTU dahil maya-maya, no? In a short while, malalaman nyo na po kung sino ang magwawagi. Ayan po. So, ipa-flash sa screen, no? Ang question. Tama? Ayan. So, marami ba ang umaantabay? Ayan. Ito na po ang question number 2. Ano ang tawag sa pasyalan ng Barangay Ulo-Ulo
na naging bahagi ng Coastal Cleanup Drive, no, na binanggit ko po kanina. No. Naging bahagi po siya ng Coastal Cleanup Drive ng lokal na pamahalaan ngayong or nung nakaraang buwan ng Pebrero. Binanggit ko po yan kanina kung kayo po yung nakinig, ano po? No. So, ulitin ko ha. Ulitin ko po. Ano ang tawag sa pasyalan, no, sa Barangay Ulo-Ulo na naging bahagi sa Coastal Cleanup Drive ng lokal na pamahalaan? Na sinabi ko kanina, talagang pangangalagaan natin ang kalinisan, no? Dahil ito ay naging isa sa mga top tourist destination natin or site, no? No. Baka si Munat din ang sasagot, no? Maraming salamat po muli dito sa mga kababayan natin, no? Sa mga kababayan natin na patuloy na tumututok, no, online. Talagang nananatili sila at hindi bumibitiw, no? Sana isa sa inyo ang mananalo. No? Kailangan ng tamang inyong sagot at kayo ay online, no? Pag in-announce ang question at in-announce ang winner. Ayan. Marami na akong nakikita dito. Yeah. Hello po sa mga, nakita ko ang pangalan ni Mara, Miss Mara. Nakita ko din, sino ba ito? Si Cheryl Torres. Hello po, Christine Joy Bagsik. Ayan. Jeveline de Chavez Ramos. Ayan. Sino pa ba? Nako, pati si Maro sumali din. Ulit. Hello po sa mga nanonood. Marami pong salamat. Kailangan po talaga tayo inform, no, sa totoong nangyayari. Talagang kailangan nating labanan ng fake news. Bawal ang fake news, no? Talaga namang matindi kahit may mga tanglaw na tayo, may Facebook na, ang dami nang nagla-live, no? Sasabihin pa din, no? At pagkakalat pa din yung mga maling istorya, no? Ayan. So, kayo po ay baka pwedeng i-invite ang inyong kapamilya na mag-like, mag-share, mag-subscribe sa Lubot Tanglaw TV for you to keep updated and informed. Ayan. Sige, so update naman po tayo sa ating mga infrastructure projects. Ayan. Dahil alam niyo po, isa ito sa talagang ating main focus, no? Pag maganda ang infrastructure, mas mabilis at mas maayos na serbisyo. And so, as of February 26, no, 2024, meron po tayong project completed na buhat sa 20% Municipal Development Fund natin noong 2023. Ayan. So, kabilang po dyan, ayan, multipurpose hall sa Barangay Apar, Nagtuktok at Kalumpit na nagkakahalaga ng 3.5 million pesos. Improvement ng multipurpose covered court at waterworks system sa Barangay Sulok na nagkakahalaga po ito ng tig-1 milyong piso. Construction ng pathway sa Barangay Banalo worth 1 million pesos. Improvement ng multipurpose building na concrete pavement sa Barangay Balatbat sa halagang 1 million pesos. Slope protection ng multipurpose evacuation center sa Barangay Malapad na parang worth 1 million pesos. Sa MHO capital outlay naman po natin ay tapos na po ang improvement at rehabilitation ng ating RHU unit na nagkakahalaga ng 2.9 million pesos. Kung makikita nyo naman talaga, ang laki ng improvement po, no? Parang maliit na hospital. Pati serbisyo, no? Ngayon ay may free dental service na tayo every Monday. Ano po? So, ito po ay free dental service, no? So, tuloy-tuloy din po ang ating mga proyekto ngayong taong 2024. Gaya po ng mga proyektong Farm to Market Road, ang naipagkaloob po natin sa Barangay Sawang na nagkakahalaga ng 40 million pesos. Ayan. Ang pondo pong ito ay nagmula sa office ni Senator Robin Padilla. Ayan, maraming salamat po. Napagkalooban din po ng multipurpose building ang Barangay Nagtalungtong na nagkakahalaga ng 10 milyong piso na nagmula po sa opisina ni Senator Bongo. At ang konstruksyon ng Farm to Market Road or PRDP project
natin na phase 2 para sa Barangay Apar, Haibanga at San Nicolas na nagkakahalaga ng 328 million pesos. Naku po, lakay, no? Pero yan po ay talagang katuparan sa matagal ng pangarap, no, ng ating kababayan. Ayan. So, ito po ay nasa evaluation and approval stage na po ng DA-PRDP. Ayan. So, construction ng Farm to Market Road sa Barangay Balatbat na nagkakahalaga ng 50 million pesos. 50 milyon piso na nagmula po sa opisina ni Senator Joel Villanueva. Ayan. Ayan, wait lang. Ayan. Sa tipid sa malalaka sa amount no, talagang tayo nagpapasalamat, maraming salamat po. At siyempre construction din ng Farm to Market Road sa Barangay Fabrican na nagkakahalaga ng 15 milyong piso na nagmula po naman sa office sa Senator Grace po, no, through FPJ Panday Bayanihan. Ayan. Napagkalooban din po tayo ni Senator G.V. Ejercito ng 10 million pesos para sa multipurpose covered court. Diyan po sa Barangay Poblasyon at Nature and Family Park sa Barangay San Miguel na halagang 10 million pesos. Ayan. So total 20 million po galing kay Senator J.V. Ejercito. Maraming salamat. At napagkalooban din po tayo ng TIESA, no, ng TIESA ng isang tourism rest area. So yan na po ang tawag nila sa isang facility kung saan pwedeng magpahinga, magtanong ang isang turista. Ano po? So yan po ay nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Ayan, maraming salamat po General Manager Mark Lapid, ating kaibigan. At construction ng Nature and Family Park sa Barangay Lagadlarin na nagkakahalaga ng 10 million pesos. Ayan. So, nagmula naman po yan sa office ng Senator Nancy Binay. At syempre, no, hindi po natin pwedeng kalimutan ang tuloy-tuloy po na construction ng ating napakagandang municipal building, no? Ang bago nating municipal building or office. Ito po ngayon ay nasa phase 6 na. Ano po? Nagkakahalaga po ngayon, no, 2024, ang pondo ng 40 million pesos. No, nagmula naman, of course, sa opisina ni Senator Lito Lapid. Ayan. Yeah. Talagang napakabait po ni Senator Lito Lapid, no? Ang ating idolo. Yan po ay iilan lamang sa mga proyekto ng ating bayan, no? Pinagkaloob po natin sa iba't ibang barangay, no? Na para sa tuloy-tuloy na pagpapaunlad natin sa ating mga community, no? Sa komunidad po natin. Okay, so grabe, no? Ang daming mga proyekto na antabayanan po natin yan. Ano po? So balita mula sa barangay naman po tayo. Ayan. Nilagdaan na ang kasunduan ng lokal na pamahalaan, Resort Owners Association, at may-ari ng bangka bilang hakbang ng paghahanda sa sakaling may tumamang kalamidad sa bayan ng Lubog. Ang buong detalye mula kay Rosel Ramirez Rochos. Matagumpay nang nilagdaan ang kasunduan ng resorts owners, may-ari ng bangkang pangisdaan sa 10 coastal barangays, at lokal na pamahalaan ng Lubon noong February 6, 2024 sa opisina ng Punong Bayan. Layo ng kasunduang ito na tulungan ng mga mangingisda nating kababayan na maprotektahan ang kanilang kagamitan sa panghanap buhay sa tulong ng mga resorts at accommodation establishments sa oras na may dumating na kalamidad gaya ng bagyo o storm surge. Pinungunahan ni Punong Bayan Mayor Lota Manalo kasama si Honorable Doy Sulit, Chairman ng Committee on Disaster Risk Reductions and Resiliency, ang pagpirma sa kasunduan, kasama si Lobo Resorts Owners and Caretakers Association President Balbino P.A. Lawas, Lobo Marine Environment President Leo Glenn Makatangay, at si OIC MD-RRMO Ed R. Atienza. Matatandaan itong mga nakaraang buwan ay nagkaroon ng serye ng konsultasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan, resorts owners, at may-ari ng mga bangkang pangpangisdaan ukol sa mga tungkulin at responsibilidad ng bawat isa pagdating ng panahon ng kalamidad. Para sa Lubotang Law TV, Rosel Ramirez Rochos.
At syempre, bilang inyong punong bayan, gusto ko pong na lagi rin nating na-acknowledge ang efforts at pagod ng ating mga kawani ng pamahalaan. So ngayong buwan ng Pebrero po ay, nung nakarang buwan ng Pebrero ay patuloy po natin na binigyan yung pagkilala ang mga kawani ng lokal na pamahalaan na nagpakita ng effort sa kanilang pagtatrabaho. So, ito po ay sa pamamagitan ng paghirang ng Best Performing Employee, regular at job order ng pamahalaang bayan ng Lubo. Yan. So, bilang inyong punong bayan ay personal po akong nagbigay ng special prize at tig 500 pesos naman po buhat sa praise committee at sa kanilang department head no, or office. Ayan. Kanina nadagdagan ng free meal. Yung best employee, hindi lang makakatanggap ng special prize at 500 mula sa department head, kundi meron ding free meal for 2 sa Pasalubong Cafe. Ayan. So, bawat opisina po natin or departamento ay nag-nominate ng kanilang best performing employee kada linggo at may hihirangin din po sa pagtatapos ng buwan. Yun naman po ay Best Employee of the Month. So, noong unang linggo ng Pebrero ay nagugi po via Drolats ay si Miss Judith M. Mendoza. Ayan. Ng Sangguniang Bayan. Congratulations at maraming salamat sa iyong best performance. No? Noong second week naman po ay mula naman sa Municipal Planning at Development Office na si Miss Angelica Nicole D. Luansing. Congratulations. Sa third week naman po ay si Miss Antoinette A. Peradilla. Ayan, mula sa MPDO pa rin. Ako, nakadalawa ng MPDC. Noong February 26 naman ay si Pangulan, Ate Lilia Ilat, no, asawa ni ABC. So ito po ay mula sa opisina ng Municipal Assessor's Office. At para sa huling linggo ng buwan ng Pebrero, panalo po si Sir Aga Godoy ng Agricultural Office, no? Maraming salamat at congratulations. Best performing employee for the month of February. Naman si Roy Anthony Solis. Ayan. Yan po ay sa kategorya ng JO mula po sa Municipal Treasurer's Office at si Miss Nelia Romero ng MPDO mula sa, para naman sa regular employees, mula sa si Miss Nelia, Planning, MPDC. Oh, marami Kapag po sila tumanggap ng plaque at special prize mula sa akin, syempre, at cash prize buhat sa praise committee. Yan. Isa po itong paraan, no, at ng pamahalang bayan at sa akin din po personal, no, katuwang ang praise committee para mahikayat ang ating mga empleyado na pagbutihin, galingan, no, ang paglilingkod bilang isang public servant ng ating bayan. Ayan. So, bago po tayo magtapos, may isa pa akong proyekto para sa mga empleyado. So, ito po ay Wish Upon a Star. Ayan, ito po yun. No, kumuha po kami doon ng mga wishes nila na nandoon sa ating malaking star na nasa may treasurer's office. Kung may makikita kayo doon, lilac star. No? Dito po ay isasulat ng mga kawani. At siyempre, pwede din po, actually, yung mga Tagalubo, no? Mga karaniwang mamamayan natin, kung kayo napunta sa ating munisipyo, no? Yung mga hinahangad, yung mga pangarap ninyo, mga prayers ninyo, wishes and goals para sa 2024. Ayan. So, tayo po ay magbabasa ng 2. So, marami ito eh. Pipili na lang, pipili. No? Okay, sige. So, hindi po natin, Sige. Ayun. Sige po. So, unahin po natin, hindi ko lang alam kung alam yung, kasi wala naman po mga pangalan, po. Pero, pakinggan po natin ang pulso, no, ng ating mga taga-munisipyo at kababayan. Ito po ang kanyang wish. Wish ko po para sa Lubo na lalo pa po itong umunlad. Ayan. Makilala sa iba't ibang lugar at lalong mapangalagaan ang turismo. Lalong-lalo na ang kalikasan sa bayan ng Lubo. Yan din po ang wish ko talaga. Wish ko rin na mas marami pang matulungan ang mga namumuno, lalong-lalo na ang mga nangangailangan. Pareho kami ng wish.
No. Ako yata ito. No, ako din pala. Naisip ko habang nagbabasa, sana walang mga negative. Pero, siyempre, ito po yung tunay na pulso ng ating mga kababayan. Yun po nga talaga ini-encourage ko sila para malaman ko din yung ano bang gusto mong mangyari sa ating bayan for the next 5 years, for the next 3 years. Okay, so ito naman yellow. Ayan. Okay. Walang pangalan. From Kiko. Kiko? Ayan. Hi! Di ba may hi pa? I wish sana po mas gumanda pa ang ating municipality. And bilang isang estudyante, hindi akala ko si Ate Glenda ito, magkaroon ng libreng print sa bawat isang estudyante tulad ko. Libreng print? Libreng printer? Ah. Paano magpapaprint sila sa atin? Oo. Wow. No? Oo nga no? Naku, pasensya na. Oo nga. Sabi nga nila kasi mahal sa Action Center. O sa tabayanan niyo po, nagsabi na, no? Pwede nga pala natin gawin yan. So, pupunta na mahabang pila yan. So, actually po, yun po ang niluluto namin, para mas mabilis. At talagang walang paligoy-ligoy pa, no? Ano bang gusto mong kuhanin na serbisyo at benepisyo sa bayan natin, no? Kami po ay magtatayo. Kaya nga nagkaroon ng benchmarking, no? Magtatayo po tayo ng Mayor's Action Center. Ayan. So, madami po itong mga wishes natin, no? So, pero dito sana magkaroon ng biometrics sa first floor. Ha? Bakit magkaroon ng biometrics sa first floor? Sino ito? Office ng Treasurer's Office. Sa kabila. Sa kabilang office. Kasi po, kung makikita ninyo, ang operational pala or functional, yung left and right wing. So, bago ka po makapunta, pag pinatawag ko po kayo for a meeting, tatawid pa yan dito or pag-out. Siguro payat na yung mga nasa, right wing. Payat. No, challenge. Wish ko po sana sa Lubo na maging masagana po ang buo ng ang bayan ng Lubo. At madami pang makuhang achievement. Ayan, wish ko po na hindi ko mabasa ng maayos. Daan patungo sa ibang barangay. Yun po papasok ang ating PRDP tsaka mga farm to market road. Yan. So, antabayanan po natin yan. Magkakaroon na rin yan ng katuparan, lalong-lalo yung ating upline. At opportunities ng mga teenage pregnant na magkaroon ng program. Madami ba? Sige, kailangan ko ng data, para matulungan natin yung mga teenage pregnancy, no? Kung may program. I think may programa tayo ng ganyan. Lalo lang yung single parent, Kanina ay pumirma po ako ng ID. Nagkaroon po ng pagkakataon ng ating MSWDO, no? Si Ma'am Ethel na magkaroon ng orientation, no? Sa ating mga kababayan na single parent na talaga namang mahirap, no? Itaguyod ng isang pamilya. I wish to have more educational assistance ng isang estudyante, especially students who really need support. Yes, gagawin natin yan. God bless and thank you. Sana ay mas makilala pa ang bayan ng Lubo para maging first-class municipality sa susunod na taon. Yes, yan din po aking wish. Okay, so sa sobrang busy po natin ngayong buwan ng Pebrero, kaya narito po ang ilang mga importanteng aktibidad ko bilang lingkod bayan ninyo. Sa report po ni Gray Abanilla. Muling naging abala ang ating punong bayan, Mayor Lota Manalo ngayong buwan ng Pebrero maliban sa iba't ibang malalaking pagpupulong at aktibidad na kanyang dinaluhan. Narito ang ilan sa kanyang pinagkakaabalahan. Nakipagpulong si punong bayan Mayor Lota Manalo at Vice Mayor Jerly Manalo kina Senator Lito Lapid, Senator JV Ejercito, Senator Joel Villanueva noong February 7. Nakipagpulong din kay Senator Francis Tolentino noong February 27 para magpasalamat sa mga proyektong kaloob nila at ilapit at humiling ng pondo sa mga proyektong pang-infrastruktura para sa ating bayan. Tuloy-tuloy naman ang executive meeting kung saan nag-uulat ang mga department at office heads ng update ukol sa kanilang opisina at year-end report para sa taong 2023. Dito ay pinapayuhan ng ating punong bayan ang mga department at office heads kung paano pa maisaayos ang kanilang mga serbisyo.
Nakaisa naman sa Zumba exercise tuwing Biyernes si Mayor Lota bilang bahagi pa rin ng kanyang health program para sa mga kawani ng pamahalaan. Pinangunahan naman ni Punong Bayan Mayor Lota Manalo ang pagpupulong kaugnay sa local school board noong February 1 sa opisina ng Punong Bayan bilang paghahanda na matugunan ang mga pangangailangan ng pampublikong paaralan sa ating bayan at kung paano mapapabuti at maiisaayos ang mga paaralan at mapapabuti ang serbisyo sa mga mag-aaral sa ating bayan. Noon namang February 5 pinangunahan ng ating masipag na Punong Bayan, Mayor Lota Manalo ang pagpupulong kaugnay sa Local Health Board. Kabilang sa napagtalakayan ang mga programa at proyektong pangkalusugan gaya ng preparasyon ng pagbubukas ng birthing facility, pagsasaayos at pagpapalit ng pangalan ng Lobo Rural Health Unit at pagdadagdag ng miyembro ng Local Health Board. Pinangasiwaan naman ni Punong Bayan Mayor Lota Manalo ang pag-iisang dibdib ni Jawed Buong Galing at Jessamine Makatangay ng Barangay Balatbat at Barangay Fabrica noong February 6. Pag-iisang dibdib ni Rico Delica at Josephine Balbastro ng Barangay Bignay noong February 14 sa isang simpleng seremonya na ginanap sa opisina ng Punong Bayan. Dumalo at nagbigay ng kanyang mensahe si Punong Bayan Mayor Lota sa tupad orientation at signing of contract noong February 20 sa Lobo Town Plaza. Dumalo rin sa orientation ang mga kawani ng Department of Labor and Employment o DOLE at OFW Party List. Ito ay sa inisyatibo ni Punong Bayan, Mayor Lota Manalo at ang pondong ito ay nagmula sa opisina ni OFW Party List, Congresswoman Marisa Delmar Magsino. Dumalo naman si Mayor Lota sa 2024 General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines. Dito ay kasama niya ang mga punong bayan buhat sa iba't ibang panig ng bansa. Para sa Lubo Tanglaw TV, Gray Abanilla. Lang natin. Okay. Sige. So, babasahin po natin muli ang ating question of the day. Dalawang question of the day po. So, antabayanan niyo po. At kailangan po kayo online. Para kayo manalo. Anong tawag? Question of the day 1. Ano ang tawag sa Educational Cash Assistance Program ng lokal na pamahalaan? So, yun po ang unang question natin. Anong tawag sa Educational Cash Assistance na program ng ating lokal na pamahalaan? Ayan. So, yun po ang question number 1. Ang sagot sa katanungan number 1. Meron kayang nanalo? Correct answer po ay tulong eskwela. Ayan. Magkakaroon ba ng tambyolo? Sige. Okay. May 10 nakakuha ng tamang sagot. Yan. I-flash natin yung tambyolo, Automatic, how do you call it? Ruleta. Yeah. Thanks, Gray. Automatic ruleta. Sino kaya ang mananalo? Ang tamang sagot po ay tulong eskwela. And winner is Miss Mara Tenorio. Wow.
Congratulations. No, bisitahin niyo po. Agustin niyo ba to? Oh, hindi pala. Tulong eskwela. Sorry. Sorry. Sorry po. Tulong eskwela po. So, yan po ay mga kasagutan sa wish kanina upon the star. Meron po tayong tulong eskwela. Dadagdagan po natin yung next year para mas marami tayong matutulungan na mga estudyante. Ang next question of the day. Question number 2. Ayan. Ano po ulit ang question number 2 natin? Meron pong 25, no, na mga viewers ang nakakuha ng tamang sagot, no. So, ang katanungan, anong katanungan natin? Ano ang tawag sa pasyalan sa may barangay Ulo-Ulo na naging bahagi sa ating coastal cleanup drive, no? Of course, ito ay programa ng pamahalaan natin, no, noong buwan ng Pebrero. So, anong tawag po dun sa pasyalan na nasa barangay Ulo-Ulo na naging bahagi sa ating coastal cleanup drive? And the correct answer is Castilyong Bato! Alam ko, palagi nagkakamali, nasasabi natin yung mga tamang sagot, no? Kailangan lang talaga nakatuto kayo kasi nadudulas ako eh. And the winner is, where is the Roleta? No, muli po, maraming salamat po sa nakatutok, no? Banggitin lang natin yung mga nakatutok. May Roleta na ba? Habang wala pa, ay si Elijah Abdon Dones. Christine Joy Bagsik. Nathan Esteva. May nanalo na! Ayan, si Helen Sarmiento. So, si Miss Nara and si Miss Helen ay makakatanggap po ng tig 500 pesos at tig 5 kilong bigas. Ayan. So, please claim your prize here at the office of our municipal, of course, municipal mayor, no? Office ko po, from March 5, no, to 8. Ibig sabihin, ngayong week lang na to, ha? 8 a.m. to 5 a.m. Please look for Miss Ate Fin, no? Ate Fin Silvestre. Ayan. Kayo po ba ay na-inform? Natuwa at na-inform, no? Basta labanan po natin ang fake news, ha? Huwag po tayong basta maniwala sa mga post po sa Facebook, no? Tingnan, mag-subscribe, i-like, i-share sa mga friends, sa kapamilya, para malaman niyo po ang ating mga programa at totoong ginagawa, no? Hindi po tayo nag-photo op laang. Ako po, sa pagod natin. Online din si Miss Helen. Yay! Nanalo ka po. Ayan. Huli na po ang iyong sagot, Engineer Butch. Humabol ka po. Claim po ha, from today until Friday, from 8 a.m. to 5 p.m. Look for Tita Fin Silvestre, no? Meron po kayong 500 pesos at isang 5 kilong bigas. Ayan. So, dito na po nagtatapos ang ating Lota TV or Lubo Tanglaw TV. Ako po muli ang inyong lingkod, Mayor Lota Manalo. Ayan. Hanggang sa February edition ng Lubo Tanglaw TV. Ayan. Salamat po sa inyong pagsama sa amin. Have a good night, everyone. I love you. At tatawagin ko syempre ang mga cams ng Lubo Tanglaw TV, no? Ang mga nagsisipag. At hindi po kami photo op. Halika, dito na kayo. Ayun po. Talaga namang kahit ko konti lang. Nasaan na ako? Si Gray, si Miss Angel, si Direct Robin. Nasaan si Direct Robin? Nasaan na? Si Serlene. Muli po, babay po sa inyo sa susunod po na edition ng Month End Lubo Tanglaw TV. I love you. I love you. Wala naman.